Ang galing ni Lord. Yung bigla mo nalang mapapansin na dahan-dahan nang gumaganda yung buhay mo. Tara mga mare, samahan niyo kaming bisitahin ang aming kondo. For today's ganap mga mare, maaga kaming gumising dahil meron kaming flight. Time check, 5 AM nung kami ay magising kaya hindi na lang kami naligo kasi magginaw pa. Pupunta pala kami ngayon ng Cebu mga mare dahil bibisitahin namin yung pinarenovate naming kondo. Nagdala lang kami ng kaunting gamit mga mare kasi hindi namin madadala yung sasakyan namin doon. Alangan namang isakay namin yung sasakyan namin sa eroplano. Kaya't ayan mga mare, nagsakay na lang kami ng tricycle papuntang airport kasi malapit lang naman yung bahay namin sa airport. Actually mga mare, ipapadala na lang namin yung sasakyan namin sa kapatid ko dahil pupunta naman din sila dun sa Cebu. Mauuna nga lang kaming magpunta dun. At ayan mga mare, andito na kami sa airport at hindi pa kami kumakain sa mga oras na to kasi ang aga ng flight namin. Plano namin kumain ng agahan kapag nakarating na kami dun sa Cebu. Sumakay na lang kami ng eroplano mga mare para hindi ako mabubog sa biyahe. Kasi ang tagal ng biyahe kapag magla-land trip. Paano ba naman kasi mga mare, ako po talaga ay nalulula or nagsusuka kapag sumasakay sa mga fast cut or barko. Ganyan talaga siguro mga mare pag ikaw ay Disney princess. At hindi namin inaasahan mga mare na kasabay pala namin sa flight si Doktora, yung dentist ko. Shoutout pala kay Doktora Lorife Arivalo. Actually mga mare, 4 na beses pa lang kaming nakakasakay ng eroplano. Nung bata kasi ako, tinitingnan ko lang yan sa ibabaw ng himpapawid yung eroplano. Tapos sinasabi ko sa sarili ko, makakasakay din ako dyan balang araw. Kaya't nakakatuwa lang talaga mga mare na kahit sa mga ganung pangarap ay natupad ko na rin. At ayan na mga mare, nakarating na rin kami sa Cebu. At dito ay sumakay muna kami ng shuttle papunta sa airport para kunin yung bagahe namin. And by the way mga mare, nagrent na lang pala ng sasakyan yung asawa ko for 2 days para maging komportable daw ako. Para na rin hindi kami mahirapang maghanap ng taxi kasi sobrang dami naming lalakarin. Rarentahan lang namin ito for 2 days mga mare kasi darating din naman yung sasakyan na namin after 2 days kasama yung pamilya ko. Pupunta dito sa Cebu yung pamilya ko mga mare kasi merong appointment si mama para sa kanyang follow-up check-up. By the way mga mare, kung nagtatanong kayo kung magkano yung rent namin sa sasakyan na ito, 1,400 per day lang po. So ayan, dito mga mare ay pupunta na kami doon sa hotel na kung saan kami ay mag-check-in. So dito mga mare ay tinanong ko yung asawa ko kung gumagamit ba siya ngayon ng GPS or kabisado na ba niya yung daan patungo sa hotel. At ito naman yung sabi niya. Cebu? Kamay. Chicken. Chicken. Ang sabi pala niya dyan mga mare, hindi na niya kailangan gumamit ng GPS kasi ang liit-liit lang daw ng Cebu. So dito pala kami mag-check-in sa Laili Hotel. So dito muna kami mag-check-in mga mare for 2 days dahil hindi pa kami pwedeng magstay doon sa condo namin kasi pinaparenovate pa. Sa mga nagtatanong kung magkano yung rate dito per night, 1,200 per night po. Actually, okay na talaga to katulad sa amin na naghahanap lang ng budget-friendly na hotel. And actually mga mare, nagtitipid na rin kami kasi sobrang laki ng gastos magpa-renovate ng condo. Andito mga mare, umorder pala kami ng Jollibee at nag-agahan na kami kasi hindi pa kami kumakain. After namin kumain mga mare, nagpunta na kami doon sa condo namin sa may Urban Deca Homes, Banilan. I-check kasi namin mga mare kung ano na yung naging progress sa pagpaparenovate ng condo namin. So dito mga mare, nagpa-renovate kami ng CR at ito na yung naging progress ng CR namin. So nalagyan na ng wall and backsplash tiles and meron na ding provision for cove lights. Tapos nagpa-renovate din kami ng aming living area. As of now, tinatrabaho pa ni Kuya yung lalagyan ng fluted panel. And also mga mare, nagpa-renovate din kami ng aming kitchen area. Ready to install na yung sa kitchen area pero tinatapos pa muna yung sa bathroom bago nila ma-install. So dito mga mare, chinek ng asawa ko yung naging trabaho nila sa bathroom. And dito mga mare, nadismaya yung asawa ko nung nakita niya yung trabaho kasi merong hindi nasunod sa kanyang instructions. Expected na rin kasi talaga namin mga mare na meron talagang magiging mali sa trabaho or hindi talaga masusunod 100% yung instructions namin. Kasi umuwi kami ng probinsya at hindi namin natutukan yung trabaho nila. Ano ba naman kasi mga mare, umuwi kami agad ng probinsya kasi busy din kami at meron kaming mga pinapatrabaho din doon sabay-sabay. Kaya lesson learned, kapag meron kayong mga projects na ganito, kailangan nyo talagang tutukan para iwasan yung pagkakamali at para maiwasan din na masayang yung oras at saka pera nyo. Fast forward mga mare, ngayon din pala yung delivery ng double deck at bed frame na pinagawa namin. So dito ay dinisassemble muna nila mga mare para magkasya sa elevator. So dito ay isa-isa nilang sinakay yung parts ng double deck at saka yung bed frame. By the way mga mare, sa 19th floor pala yung unit namin. At ayan, dito dahan-dahan na nilang pinasok yung mga parts sa unit namin. So ayan, yung asawa ko tumulong na rin sa pagbubuhat. After that mga mare, bumalik kami sa ground floor para balikan yung iba pang parts. By the way mga mare, sa mga nagtatanong kung magkano yung nagastos namin sa pagpapagawa nitong bed frame at double deck, nasa 60,000 pesos po lahat. At dito mga mare, sinimulan na nilang i-assemble yung mga parts ng double deck at saka bed
bed frame. Ayan, so dito kinakabit na rin nila yung headboard, so meron na siyang kasamang foam. By the way mga mare, ang size pala ng bed frame para dito sa master's bedroom is double size. At habang patapos na silang mag-install dito sa bed frame, ay sinimula na rin nilang i-install yung para sa double deck dito sa second bedroom. Dito pala sa double deck namin mga mare, 3 tao yung pwedeng makahiga. Ang size kasi dito sa lower deck is semi-double, tapos sa upper deck naman is single. At tingnan nyo naman dito mga mare, tumulong pa talaga yung owner ng company na ito. Power na power talaga si ma'am. Kasi kung anong kaya ng mga lalaki ay kaya rin naman naming mga babae. Diba girls? At ayan ang mga mare, tapos nang ma-install yung bed frame para dito sa master's bedroom. At tingnan nyo naman yung kinalabasan. So pinalagyan pala namin ng 2 drawers yung bed frame namin. At tingnan nyo kung gaano kaganda din yung pagpintura. Pulidong pulido talaga yung trabaho nila. Ayan, so dito nakabit na yung upper deck, tapos lalagyan na nila ng hagdan. At dito mga mare, na-appreciate talaga namin kung gaano kaganda at katibay yung kahoy na ginamit nila. Yung bang hindi maingay at maalog yung kama, every time merong malikot na matutulog sa baba. Naisipan talaga namin mga mare na kahoy yung gagamitin namin para sa mga beds namin. Dahil team puti at team kahoy talaga yung gusto naming theme para sa condo namin. So dito, trinay na rin naming lagyan ng foam yung bed frame para sa master's bedroom namin. At buti na lang saktong-sakto talaga yung binili naming foam. So dito muna namin in-store yung lahat ng foams para sa 2 beds namin para pwede pang maging storage yung isang room. At sa mga oras na to mga mare, natapos na rin nilang ma-install yung 2 beds. At dito mga mare, kahit pagod na sila ay nakukuha pa rin nilang tumawa. At dito ay binigyan namin ng pang-snack yung mga trabahante ni ma'am bilang pasasalamat na rin sa effort nilang mag-install. Pag ipalit ang ikaw dito, karang old at yulukan. Salamat niya, mama. O diba, kahit sa ganitong paraan lang mga mare ay nakakapagpasaya tayo ng tao. At ayan mga mare, dali-daling nagwalis yung asawa ko para malinis din tingnan. Kung alam niyo lang talaga mga mare, sobrang swerte ko sa asawa ko kasi sobrang sipag nito. Yun bang hindi talaga siya mapakali kung wala siyang gagawing gawaing bahay. Pagkatapos ng mga mare, umuwi na rin kami. At hindi ko alam mga mare, bumili pala siya ng ganito para pang snack namin. Sobrang nagutom talaga kami sa sobrang dami naming ginawa ngayong araw. Tingnan niyo naman itong mukha ng asawa ko. Sarap na sarap talaga siya sa kinakain niya. After nun mga mare, nagpamasahe na rin ako sa asawa ko dahil sa sobrang daming ganap ngayon. Alam kong pagod na rin siya dito mga mare, pero ang swerte ko lang talaga na magkaroon ng asawang ganito na hindi nagre-reklamo. Yung tinitiis niya yung pagod niya, maalagaan lang yung asawa niya. May asawa din ba kayong ganito mga mare? Sobrang saya lang talaga ng mga puso namin ngayon mga mare kasi napaka-productive namin ngayon. Until now mga mare, hindi pa rin ako makapaniwala na magkakaroon kami ng kondo. Ang pangarap ko lang kasi noon ay maiahon yung pamilya ko sa kahirapan. Pero higit pa pala doon yung plano ni Lord sa buhay ko. Ang galing ni Lord, no? Naalala ko lang kasi dati yung suko na ako sa sarili ko. Yung akala ko wala ng pag-asa. Pero gugulatin ka niya. Yung biglang may darating na magandang balita. Bigla mo na lang mapapansin na dahan-dahan nang gumaganda yung buhay mo. Tapos, marirealize mo na mas maganda pala talaga pag si Lord ang nagplano.